kaisipan, pagbabago ng behavior, pagbabago ng karakter, at pagbabago ng iyong sarili. Ibig sabihin mga kapatid, ito ay pagbabagong buhay. Ang repentance mga kapatid ay hindi lang pagsisisi, kundi pagbabago ng buhay ngayon hanggang sa inaharap. Kaya ang topic natin ay Revival and Reformation from now and beyond. Sabi pa po mga kapatid, sa ibig sabihin ng repentance mga kapatid, o yung idea ng repentance, sabi dito, it is the virtue of Christ that is strengthens and enlightens the soul, so that repentance may be godly and acceptable. Peter has made this matter clear when he says of Christ, Him hath God exalted with His right hand to be a Prince and Savior, for to give repentance to Israel. Mga kapatid, yun daw pong pagsisisi, yan daw po ibinibigay ng Panginoon. Hindi po yan gawa natin. Yan po ay gawa ng Panginoon sa atin. Ibig sabihin mga kapatid, kapag humingi tayo ng tawad sa Panginoon, hindi po ito counted as gawa natin, kundi gawa ng Panginoon sa atin. And forgiveness of sins. Pansinin po ninyo, may repentance and then may forgiveness. Repentance is certainly a gift, regalo po, ng ating Panginoon as is forgiveness of sins, katulad ng pagpapatawad ng kasalanan daw po natin. And repentance cannot be experienced without Christ. Tatandaan po natin mga kapatid, bakit napaka-crucial na nasa gitna si Kristo pagdating sa repentance? Dahil ang repentance po mga kapatid ay mula kay Kristo at gawa ni Kristo sa atin. Ano ba po ang sinasabi? I tell you that there must be a thorough revival among us. Meron daw talagang masinsinang pagre-revival sa atin. Pero there must be a converted ministry. Ang ibig sabihin mga kapatid ng converted ministry, there must be confessions, repentance, and conversions. Napaka-importante pala mga kapatid, necessity ang repentance sa loob ng iglesia na nais magkaroon ng revival. Ayan. Papasok po tayo sa iba pang pagpapakahulugan ng repentance at ano ba ang importansya nito sa atin. Ang sabi dito, there is need today of such a revival of true heart religion. As was experienced by ancient Israel, repentance daw po is the first step. So, kung gusto po natin na maka-experience ng true revival, ang pinakamunang-una po dapat nating magawa ay magkaroon tayo ng repentance. Pero ang repentance, mga kapatid, ay meron pong requirement, meron pong kinakailangan gawin bago magkaroon ng repentance. Ang sabi dito, mga kapatid, that must be taken by all who return to God. No one can do this work for another. We must individually, ano po yung word? Ano po yung word mga kapatid? Humble our souls before God and put away our idols. Meron daw po tayong gagawin ngayon mga kapatid. Ang pinakang kailangan natin, pag gusto natin ma-experience ang repentance, kailangan daw po may humility. Kailangan daw po may humbleness para daw po magkaroon ng effect ang repentance sa atin. Sapagkat ang repentance ay may kinalaman daw po sa pagpapakumbaba. Ibig sabihin pag-amin ng atin pong pagkakamali at ng atin pong pagkakasala. Alam niyo mga kapatid sa Bible, makikita ko ninyo, sabi ng Bible, the sacrifice you desire, sabi po ni David, sa atin pong Panginoong Diyos, ang iyong gusto na sakripisyo is a broken spirit. You will not reject a broken and a repentant heart, O God. Ano po ang sabi mga kapatid? Kung meron daw pong sakripisyo na gusto ang Panginoon sa atin, that must be a broken spirit and a broken and repentant heart. Alam niyo mga kapatid, lumabas yung word na broken, lumabas yung word na repentant. God cannot do something to a person whose heart is very proud. Tama po ba? Kaya napapansin niyo mga kapatid, kung minsan dumadaan tayo sa sitwasyon natin na kinakalabit tayo ng Panginoon at dumadating tayo sa point na parang broken na tayo. Meron niya akong isang librong nabasa eh. Rate from 1 to 10, gaano ka ka-broken? Ang sagot niya, 11. Hindi ko po alam kung anong mga naranasan ko
po nating pagsubok ngayong 2024. To the point na tayo po ay naging broken. At syempre, aside sa broken, possible broke din. Hindi ko alam kung ano yung mga challenges na pinagdaanan po natin along the way this 2024. Pero for sure, dumaan tayo sa point na marami tayong napagdaanan, disappointment. Marami tayong napagdaanan discouragement. Marami tayong napagdaanan hindi natin inaakala na mapagdadaanan po pala natin. Alam niyo mga kapatid, unang gabi na i-share ko sa inyo. Sabi ko nga po mga kapatid, ito po ay para sa akin, preparation pala ng Panginoon for this revival. Ganun ka-special yung sapang palay mga kapatid. Preparation ng Panginoon for revival. 2 years ago, nagkaroon kami ng transaction para magkaroon ng lupa or magkaroon ng transaction ng lupa sa Paliwan. Ito pong August mga kapatid, August ko lang tinanggap na walang nangyayari. Kami po ni Sister Jane, nag-delay ang aming wedding dahil yung aming savings nilagay niyo namin doon. And mga kapatid, alam po ninyo mga kapatid, ang nalos po namin is 4 million pesos. 4 million pesos. Pagdating po namin dito sa Manila, galing po sa Kusin, sa island ng Simarap. Mga kapatid, para po kami binagsakan ng langit at ng lupa. Dumating po ako sa point, mga kapatid, na medyo naka-experience ako ng depressions. Yung tipong lahat ng mga texts from the Bible, para po walang epekto sa akin. Kasi ang nasa isip namin ni Sister Jane, dapat ngayong year, makapagpakasal kami. Yun po ang goal namin. Kasi actually mga kapatid, this coming February, kami po ay 12 years na pag-sweetheart. Opo. Actually po, sabi ni Mami Nitz yung nakaraan, hindi ba kayo nahihirapan mag-traffic, ganyan? Alam niyo mga kapatid, way back 2013, nag-start pa lang kami ni Sister Jane. Nagmumotor pa lang po kami. From Bimapa going to San Mateo. 3 ulit po kami naplatan, nakamotor po kami, pero masaya pa rin kami. Kasi kapag nasa paglilingkod ka, masaya ka pa rin dapat. Kahit ano mangyari. Amen? Mga kapatid, anong connect nito? Dumating ako sa point na pagdating ng August, inaccept ko na failure yung transaction. Nasa yung savings namin. And during that time, sobrang bigat, sobrang challenging. Dumating po ako sa point, mga kapatid, na ang hirap kong matulog. Kung titignan po ninyo yung Facebook ko, the last time that I posted from my social media was October. Kung titignan po ninyo. Bakit? Kasi dumating ako sa point na hindi ko alam kung anong gagawin ko. Nagkaroon po ako ng 1 month hiatus sa pag-speak, hindi mo na ako nag-speak kasi nahihiya ako. Dumating ako sa point na sabi ko, Lord, ano nang gagawin ko? Alam po ninyo mga kapatid, nung nag-message si Mami Nitz, nagdadalawang isip pa rin ako. Sabi ko, Lord, anong kukunin ko? Anong gusto niyong gawin ko? Revival ba? O gusto po ninyong mag-proceed ako? Lord, niluhod ko po, pinag-pray ko, Panginoon, kung ano pong gusto ninyo, yun po yung susundin ko. Alam niyo mga kapatid, nag-okay po agad yung revival. So sabi ko, Lord, anong gusto niyo pong ipagawa sa akin? Dumating ako sa point of realization na kaya pala nangyari yung mga bagay na yun kasi you can connect the dots pag natapos na yung challenges mo. Doon mo lang maunawaan na kaya pala ako dumaan sa pagsubok na yun. So, na-realize ko na kaya pala kami dumaan sa pagsubok na yun. Actually, September, birthday ko, hindi ko alam kung ano, wala naman akong ginawa. Hindi ako actually nakaisip maganda. Kasi during that time, nasa process pa rin kami. October mga kapatid, nasa process pa rin kami ng acceptance. Pinagpe-pray pa rin namin. Pero alam niyo mga kapatid, isa lang yung na-realize ko. Praise the Lord kasi natuloy ito. Kasi isa sa nakatulong sa akin ay mag-review about revival. Amen? Alam niyo mga kapatid, ang sabi ng Bible, ang gusto ng Panginoon is yung humble heart. Gusto ng Panginoon yung broken heart. Bakit? Kasi po, part ng repentance is humility. Wala pong kayang gawin ang Panginoon sa ating buhay kung hindi po tayo broken. Wala pong kayang gawin ang Panginoon sa ating buhay kung hindi tayo marunong magpakumbaba. Kaya nga po, nakakatuwa. Kapag dumadating tayo sa point na masyadong mataas na yung tingin natin sa ating sarili, ang Panginoon nag-i-intervene para tayo po ay maging mapagkumbaba at para tayo ay tutukan na ma-realize na walang ibang sagot sa problema kagaya po ng awit kanina kundi si Kristo. Amen? Sabi po dito mga kapatid, itong experience na to from the Bible was also an experience of
King Nebuchadnezzar. Alam po natin, previously, napag-usapan po natin at napag-aralan po natin mga kapatid, kung ano ang panaginip ni King Nebuchadnezzar. At nakita po natin sa interpretation na ginamit ng Panginoon si Daniel para i-interpret ang kanyang panaginip. At yung kanyang panaginip mga kapatid, mapapansin po natin na ito'y malaking statue, yung ulo po ay gold, silver, tapos yung iba po mga kapatid, kung inyo pong titignan kung inyo pong titignan yung kanya pong waist down to its knees, di ba, ay bronze. Pagkatapos po yung kanyang ankles ay iron feet, no? Iron and meat. Tapos yung kanyang feet ay iron and clay na magkahalo. So, kung inyo pong titignan, ang inyo pong papansinin mga kapatid, bawat component ng statue na yan ay merong corresponding na kaharian. Example, yung gold ay reference sa kaharian ni King Nebuchadnezzar, and that was Babylon. Tapos sumunod naman yung silver, tumutukoy siya sa Medo Persia. Yung bronze tumutukoy sa Greece. Yung iron tumutukoy sa Roman Empire. Yung clay and iron mga kapatid, ito'y tumutukoy sa 10 divided kingdom ng Rome. Yun. Alam na ni King Nebuchadnezzar mga kapatid, inyo pong titignan na, alam na po ni King Nebuchadnezzar na ang Panginoon ang gumawa ng paraan para ma-reveal na mayroong susunod na kaharian sa Kanya. Okay? Alam na niya na pinuri niya yung Panginoon, sabi, for sure, your God is God of gods and Lord of kings, and He makes hidden things known. Pinuri niya yung Panginoon. So ito yung itsura po ng kanyang panaginip. Okay? Yan po yung itsura. Pero naniniwala ako na ang conversion is a process time to time. Tama? Hindi po in just a snap, mabait ka na kagad. Hindi po ganun. Mayroong proseso ang conversion. At yung proseso nito ay makikita po ninyo kay King Nebuchadnezzar. Ano po ang nangyari? Bagamat ito yung kanyang panaginip, sa actual, ang ginawa niya ganito. King Nebuchadnezzar ordered a gold statue. Ano napansin niyo mga kapatid? Doon sa kanyang panaginip, ang gold lamang doon ay yung head, tama? And para sa kanya, kaya na ginawang gold yung statue to say na wala nang ibang kaharian na mamamayani kundi ang Babylon lang. Nakuha niyo mga kapatid? So ibig sabihin, itong si King Nebuchadnezzar, bagamat kanyang in-acknowledge na ang Diyos ay dakila, napakamakapangyarihan, pero dumating pa rin siya sa point na in-acknowledge din niya ulit yung kanyang kapangyarihan bilang hari ng Babylonia. Ngayon, tignan niyo mga kapatid kung ano po ang nangyari. Ang sabi mo sa sumunod na talata, Your Majesty, God Most High has sent you this message. And it means that you will be forced to live with the wild animals. Ang sabi po ni Daniel, dun sa panaginip ni King Nebuchadnezzar ulit sa Daniel chapter 4, ang sabi ni Daniel ay, mayroong mensahe sa iyo ang Diyos. Ikaw ay mapupwersang mabuhay kasama ng mga wild animals. Far away from humans, you will eat grass like a wild animal and live outdoors for 7 years. Titira daw po siya dun sa labas ng kanyang kaharian until you learn that God Most High controls all earthly kingdoms and chooses the rulers. Hanggang matutunan mo na ang Diyos ang nagbibigay ng kapamahalaan sa lahat. Bakit? Kasi nga ang gusto niya, siya lang yung pinakanghari. Na-imagine niyo mga kapatid, for sure, dumadating din tayo sa point na para bang kapag mataas yung pinag-aralan natin, parang cloud9 na. Pag marami tayong savings, parang okay na din. Pero dumadating tayo sa point na kinakalabit tayo ng Panginoon because it's part na ito'y story na gustong gawin ng Panginoon para mapakita hindi ikaw, kundi yung atin pong Panginoon. Ano po nangyari according po sa Bible? Ang sabi dito, finally, I prayed to God in heaven. So nung panahon na si King Nebuchadnezzar mga kapatid ay namuhay sa labas ng kanyang kaharian, nagkaroon po siya ng mental problem. Nagkaroon po siya mga kapatid ng situation na kumakain po siya ng damo. Siya po ay nakasama ng mga hayop sa labas. So dating hari,
Pagkatapos nakita na siya po ay nagmistulang pulubi sa labas ng kanyang kaharian. At ang sabi po mga kapatid dito, but he gave orders not to disturb the stock and goods. This is to show that you will be king once again. Magiging hari ulit siya. After you learn that the God who rules from heaven is in control. Ano daw po mga kapatid? Ibabalit ng Panginoon yung nawala sa kanya, basta matutunan niya, after niya matutunan lahat ng lesson from that downfall. So ano point? Ano yung nakikita natin dito? Kagaya po ng verse na binasa natin kanina, ang gusto po kasi ng Panginoon mga kapatid is a humble heart. In other translation, a contrite heart. Yung puso na ready magbago. Yung puso na willing tanggapin ang pagkukorek ng Panginoon kahit masakit. Bakit? Kasi mga kapatid, kapag meron tayong problema, kadalasan po, ang sinisisi po natin ay ang ating pong Panginoon. Tama? Kung minsan mga kapatid, kapag nagkaroon tayo ng problema, ang agad natin ng mga masasakit na salita at patanong ay agad sa Panginoon. Pero kapag marami tayong blessings na natatanggap mula sa Panginoon, nakakalimutan na rin po natin magpasalamat sa Kanya. Pag wala namang blessings tayong natatanggap, nakikipag-usap tayo sa Kanya pero galit pa. Napapansin ko nga mga kapatid meron daw kong pinapahintulutan talagang Panginoon kamukha ng bagyo. Kasi kapag may bagyo, kapag may unos, doon mas maraming nagsisimba. Pero kapag wala kang problema, tahimik ang lahat, mga kapatid, napapansin niyo po ba? Kung minsan yung prayer na ginagawa mo na lifestyle, hindi mo na siya nagagawa because of the blessings na kung minsan nagiging sagaban instead na nagiging blessing sa'yo, nagiging dahilan tuloy na hindi mo nagagampanan ang pagiging Kristiyano mo. Tama? Ngayon, ito na mga kapatid, nung natutunan ni King Nebuchadnezzar lahat, ang sabi dito, finally, I prayed to God in heaven. Sa wakas, ako'y nanalangin sa Diyos na nasa langit, and my mind was healed. Ako'y gumaling. Then I said, I praise and honor God Most High. He lives forever. He lives forever, and His kingdom will never end. So kung meron pala sabi ni King Nebuchadnezzar na hindi matatapos na kaharian, hindi yung Babylonia, kundi yung kaharian ng Panginoon. Kaya sabi dito, when God does something, we cannot change it or even ask why. Kapag ang Panginoon may ginawang bagay sa buhay natin, hindi natin pwedeng itanong, Panginoon, bakit ito nangyari? Panginoon, bakit ganito ang nangyari? Ang sabi po dito mga kapatid, my advisors and officials returned to me and I had greater power than ever before. Minsan, yung palang paraan ng Panginoon sa atin para mas maalagaan pa natin yung mga susunod na blessings, kailangan pala maka-experience tayo ng humbling experience. Ito yung panahon na may mga mawawalang bagay na importante sa atin, pero kung magtitiwala ka sa Kanya, papalitan at papalitan niya yun. Tatandaan po natin ito mga kapatid. Hindi po totoo yung late ka na. Naalala ko dati mga kapatid Naalala ko po dati. Kasi 11 years na kami ni Sister Jane, di ba? Sabi ng mga kapatid sa amin, noon pa, at mga kamag-anak, kailan kayo magpapakasal? Alam niyo mga kapatid, ilang taon na 11 years, puro ganun, kailan kayo papakasal? Kasi baka daw late na kayo. Kaya ito lang po gusto ko sabihin mga kapatid, alam niyo po ba, na yung nagtatanong sa amin nung kinukuha namin yung pangalan, ginagawa namin ninong-ninang. Pag nagtanong mamaya, baka isama na ho namin kayo sa listahan, ha? Alam niyo mga kapatid, ito ang tatandaan mo natin. Sa buhay po natin, meron tayong iba't ibang clock, meron tayong iba't ibang oras. Kung iba't ibang oras at panahon ng kapanganakan natin, ganoon din ang kamatayan, magkakaiba rin tayo ng oras ng karanasan sa buhay. Kapag inalaw ng Panginoon na makuha mo na yung success mo, pinapanalangin mo, yan po yung right time. It's not late, it's not advanced, it is the right time na ibinigay po ng ating Panginoon. Amen po ba? So dito po sa experience ni King Nebuchadnezzar, ibinalik ng Panginoon the moment na naiintindihan niya yung kanyang experience at dapat niyang gawin. Pero magpo-focus tayo mga kapatid dun sa kanyang humbling experience. Ang sabi mo sa Patriarchs and Prophets, for 7 years, Nebuchadnezzar was an astonishment to all his subjects. For 7 years, he was humbled before all the world. Bakit? Kasi his reason was restored and looking up in humility to the God of heaven. So,
Ang gusto ng Panginoon, maka-experience tayo ng humbleness. At nung na-experience ni Nebuchadnezzar ito, natuto, sabi dito, which Nebuchadnezzar acknowledged the mercy and goodness and authority of God, was the last act of his life recorded in sacred history. Kaya po sa Bible, sa writings ni Ellen White, makikita po natin mga kapatid sa langit na bayan, si King Nebuchadnezzar. Bakit? Dahil po sa kanyang experience na siya po ay pinagkumbaba ng ating pong Panginoon. Ngayon, pag-usapan natin ang koneksyon ng humbleness experience dito po sa repentance. Ang sabi dito, whoever under the reproof, yung po pagtulong ng Panginoon, pangangalapit ng Panginoon kapag nakakalimot ka, under the reproof of God will humble the soul with confession and repentance. Kapag naka-experience ka pala ng humbling experience, that is the moment na ikaw ay mayroong mensaheng marireceive sa Panginoon at part po nito mga kapatid is repentance. Pero yung repentance, meron po dapat mga kapatid na pagpapakumbaba. Ngayon, tanong, as believers, how to experience humility that leads to repentance and pardon? Bilang mananampalataya, paano ba natin mararanasan ang humility that leads sa repentance and pardon? Mga kapatid, tignan po ninyo ito. Matthew